Discuss po muna natin itong ating satellite image. Siya ngayon, meron tayong northeast monsoon or amihan at easterlies, which is yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dulot ng interaction netong dalawa nating weather system, ito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line. Ito po yung magiging resulta po kapag nagkakaroon po tayo ng banggaan ng malamig at mainit na hangin. Itong shear line natin, posible itong magdala ng mga pag-ulan lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon. Update tayo dito sa bago nating low pressure area na binabantayan. Kaninang 3 AM, ito'y huling namataan sa layong 1,515 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa yung chance neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas na yung posibilidad neto na maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating PAR by Sunday or Monday. Sa ngayon, meron tayong dalawang scenario para dito sa ating low pressure area or yung magiging bagyo natin. Posible itong mag-generally move northwestward at posibleng mabagal itong kikilos or almost stationary dito sa Philippine Sea dahil sa interaction neto sa isang stationary front. Dulot po neto, inaasahan po natin mabagal ang kanyang pagkilos, kaya posibleng landfall pa niya ay dito sa may northern Luzon by Sunday or November 9. Pangalawang scenario naman po natin, ito naman po yung medyo mabilis yung kanyang pagkilos. Ito generally mag-move west-northwestward at posible ang kanyang landfall dito sa may Eastern Visayas by November 4. Pero sa ngayon po, malayo pa po itong low pressure area natin, kaya marami pa po ang posibleng magbago dito para sa ating track.